Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Ang reading ngayon ay ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo, ano ang message ng person mo sa'yo, ano yung mga bagay na hinahanap niya sa relasyon niyo. At gamit itong mystical card, alamin natin kung ano ang dapat mong gawin, ano ang dapat i-manifest or isipin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kaya ito yung sinasabi ng mystical card na I am safe in this moment. Meron kang naiisip or sitwasyon na nasusobrahan na ba sa kakaisip. Positive itong card na ito na maghihinay-hinay sa mga nangyayaring sitwasyon sa iyo. Hindi naman kailangan na agarang solution sa problems mo. Lalo na kung nahihirapan ka sa situation at clueless ka sa landas na tinatahak mo. Pero si God, ang sinasabi lang, maiksing salita ay yung magtiwala. Kasi magkakaroon ng abundance, renewal, harmony, at saka growth sa buhay mo. Lakasan mo yung loob mo kahit na mahirap itong gawin. Ito yung card sa ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo. 10 of Wands, 7 of Pentacles, at Knight of Wands. Isang tulak na lang ito guys. Yung paghihirap mo, sakripisyo, hindi na to ganun kahirap. Kumbaga, malapit ka na sa goal. Sa career at saka negosyo, nagsusumikap ka na magkaroon ng pagbabago yung pinagkakakitaan mo. Gusto mo na ikaw naman yung maging boss? Or kung nasa abroad ka, gusto mo manatili ka na sa bansa natin? Pinaghahandaan mo ito. Mangyayari itong minamanifest mo or gustong gawin sa career or negosyo. Makarinig ka man ng negatibo, papakinggan mo lang ito or gagawing guide, pero magpapatuloy ka pa rin sa mga plano mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na masipag ka. Sa mga single, yung person na nagugustuhan mo, pagpursigihan mo ito na mapansin ka niya. Kasi malaki yung chance na magbibigay din siya ng atensyon sa iyo. At saka ang ilan sa inyo pwedeng katrabaho mo ito, kalugar, or pareho kayo ng school. Napaka-charming at saka fresh yung physical na aura or itsura ng person. Sa mga nasa relationship naman, dalawang cards na yung nagsasabi na merong pinagdaraanan ang relasyon nyo. At itong hadlang or trials na dumarating sa relasyon nyo ang mas lalo magpapatibay sa relationship or connection. May posibilidad na ikaw or yung person mo ang gagawa ng paraan para maayos nyo ito. Merong person na magre-reach out. At pagkatapos ng trials, hadlang na dumating sa relasyon nyo ng person mo, ito na yung bagong simula. At saka mas lalong mag-grow at mas lalong magiging masaya ang relasyon nyo. Kasi pareho nyo nang alam kung ano yung kailangan sa relationship at saka kung ano yung dapat iwasan.
Ito yung message ng person mo sa iyo. Ayun nga talaga susuyuin ka talaga ng person mo at magkakaayos kayong dalawa. Mukhang hindi naman ito first time. Mukhang yung person mo, ito naman talaga yung ginagawa niya, yung suyuin ka. May mga sitwasyon or bagay ka kasi na hindi nagugustuhan sa mga gawain niya, na hindi rin niya mapigilan sa sarili. Pwedeng hobby, career, or oras ang hadlang. Dahil sa problems na kinakaharap niyo ng person mo, marami ka pang matutuklasan sa kanya. Kasi nag-grow nga yung relationship niyo. At saka mukhang meron kayong mga hindi na pagkakasunduan pero hindi naman to grabing problem. Hirap nga talaga magdesisyon nitong person na ito kasi kung pipiliin niya yung decision mo, hindi naman siya magiging happy. Pero kung yung decision niya yung pipiliin niya, ikaw naman yung malulungkot. Kailangan ng balanse at understanding sa mga decisions niyo. Yun nga talaga, may mga bagay na hindi kayo pareho or hindi gusto sa mga nakagawian. Ang isa sa makakabuti ay yung pagbigyan mo din yung person mo sa mga bagay na gusto niya. At saka ang ibang magkarelasyon, sinasabayan mo yung person mo para kayo na lang yung nagbabanding at hindi yung iba. At saka para sa ikakapayapa ng relasyon, yun ang ginagawa ng ilan sa inyo. Five of Wands, Three of Pentacles, King of Swords in reverse. Itong cards naman na ito, merong person na may pagka-immature sa situation. May mga sitwasyon sa relationship nyo or sa connection na hindi mo siya maasahan, kaya ito yung pinagtatalunan nyo. Kumbaga sa umpisa, magpapakita siya ng suporta, pero hindi niya tinatapos. Sa financial, nagkakaroon ng problema. Kasi ang ilan sa inyo sa career, hindi ka happy sa career mo. Ang ilan naman, hindi nagiging maganda yung takbo ng negosyo mo. At pinapaunawa ng mga cards na hindi naman kasi agad-agad ay mamamaster mo yung negosyo mo. Maraming changes na mangyayari na kailangan mong makasabay at saka matutunan. Kaya kung pipili ka ng career o negosyo, piliin mo yung career o negosyo na gusto mo. Para hindi ka madadala sa mga negatibong dala ng kapwa. At mas manaig yung improvement at growth sa career na tinatahak mo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na marami kang karibal sa person na nagugustuhan mo. At 2 cards na rin yung nagsasabi na katrabaho mo yung person na nagugustuhan mo. Or yung pareho kayo ng lugar na ginagalawan. Magandang pagkakataon din ito kasi may mga problemang dumarating sa kanya kung sino yung pipiliin niya para malalaman mo kung paano siya mag-handle ng ganitong mahirap na sitwasyon. Napaka-charming niya kasi. Paano na lang kung kayo na, 'di ba? Tapos hindi pala niya kayang i-handle na isa lang yung pwede niyang piliin. Sa mga nasa relationship, mas bigyan mo ng atensyon yung person mo kaysa sa iba. Para makaiwas sa misunderstanding, lalo na't ang ilan sa inyo, maganda yung relationship nyo ng person mo kasi yung problem, naayos nyo rin naman agad dahil meron kayong teamwork. Ang isa sa weakness ng person mo ay yung hindi niya pagtupad sa pangako. Itong person mo, kapag pinili niya na yung sarili niya, nagkakaroon ulit ng parang realization
na dapat pala pinagbigyan ko na lang yung person ko kaysa sa sarili ko. Pangalawang card na ito na merong person na inuuna yung sarili kaysa sa mga dapat unahin. At saka itong mga cards mo ay connected dahil gusto ng person mo na meron siyang sariling oras. Pero hindi naman ibig sabihin wala na siyang pagmamahal sa iyo. Yung direksyon na gusto niyang tahakin sa relationship ay ganun pa rin naman. Hindi lang talaga niya mapigilan yung sarili niya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Itong person mo, maglihim man siya sa iyo, nasasabi din niya. Hindi siya marunong magtago ng sikreto, lalo na't ito yung nagpapasaya sa kanya. At saka, yung mga cards mo ay very positive na yung person mo happy sa relationship niyo eh. Kaya nga, sinusuyo ka niya, yung problems niyo hindi naman nagtatagal. Kung sa ibang person siya napunta or iba yung nakarelasyon niya, hindi ito magtatagal. At alam nung person mo. Kung meron na kayong anak ng person mo, parang siya yung panganay na kailangan mong pagsabihan at saka i-guide. At saka yung katangian mo, yun yung hinahanap niya sa isang relasyon. Yung taong makakaunawa sa kanya. General reading ito kaya ikaw na lang magpalit kung si person mo ito o ikaw. 8 of Pentacles, 9 of Swords, at 9 of Pentacles. Ikaw yung pinaka-inaasahan sa pamilya, kaya mas mafocus ka sa karir mo or improvement. Hindi ka magiging masaya o kaya marami kang mamimiss na event sa buhay mo. Pero yung paghihirap mo ay may magandang kapalit. Matutupad yung mga pinapangarap mo, lalo na sa career at saka negosyo. Sa kalusugan, masakit yung likod mo dahil na rin sa sobrang kasipagan mo sa trabaho. At saka merong pagkakataon na mali din yung posisyon mo sa pagtulog. Pagtuunan mo ng pansin yung kalusugan mo at saka baguhin mo na sa mas healthy na lifestyle. Ibalanse ang pag-exercise at saka yung mga kinakain. Sa mga single, mas na-focus ka sa career. Nagkaroon ka ng unhappy na relationship sa nakaraan. Kumbaga, naging trauma ito sa iyo. Pero magkakaroon ka ulit ng bagong kakilala na makakarelasyon mo. Pero hindi na ito katulad ng mga nakarelasyon mo sa nakaraan. Pang long lasting ang magiging relasyon nyo. At saka pareho kayong masipag at saka nababalanse yung love life. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na mag-e-effort ka talaga na mag-improve ang relasyon nyo kahit na nasasaktan ka sa treatment sa'yo ng person mo. Pero kahit na ganito yung relationship nyo, hindi naman palaging malungkot. May mga panahon na nagkakasundo kayo. Nakatulad din na nangyayari sa ibang couple or nasa relationship na away-bate. Pero meron ding mga ilang person na tinatapos na yung relationship at gustong magsimula ng panibagong relasyon. Pero nakatagpo pa rin ng happiness sa ibang person, kundi yung taong akma sa iyo yung nakilala mo. Yung person mo, namimiss niya yung kasiyahan na nangyayari sa relasyon nyo kasi hindi naman puro palaging away. May mga sitwasyon or hadlang na nagpapasakit sa damdamin nyo ng person mo. Hindi nyo na to mapag-usapan pa
dahil sa umiiwas sa mas matinding problem. Iniisip mo kung ano ba yung pagkukulang, ano ba yung kailangan para maayos ang relationship nyo ng person mo. Pareho kayo na ganun din ang naiisip or nararamdaman na stressful na sa ganitong problem. Huwag nyo munang pilitin na magkasundo kayong dalawa. Yung third party, ito yung hadlang. Hindi lang naman patungkol sa person, kundi sa differences nyo ng person mo. Kasi yun yung naunang binabanggit Yung kawalan ng oras, at saka yung mga priorities, magkaiba kayo. At base sa pinapakita ng cards, maayos nyo pa ito ng person mo. At saka naiisip na rin ng person mo na ikaw yung makakasama niya sa hanggang pagtanda. Itong 7 of Wands, katulad ng sinabi sa mga naunang cards hanggang dito, sisikapin mo na ipaglaban yung mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, sa career, sa negosyo, sa financial, or sa love life. Hindi mo hahayaan na sirain ng ibang tao yung diskarte mo or yung family mo, yung mga pinaghirapan mo. At saka kahit sa mga single, pang-apat na card na ito, na ipaglaban mo kung ano yung nararamdaman mo sa person kahit marami kang karibal. At saka sa mga nasa relationship, mas lalo ka magiging open sa person mo sa mga gusto mong mangyari sa relationship nyo. At isa ito sa paraan para mas makilala nyo yung isa't isa at saka makaani ng respeto. At saka nakatatlong cards ka na para sa improvement ng relationship nyo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ikaw na bahalang tumukoy kung nandito ba yung zodiac sign ng person mo. Aquarius, Aries, Cancer, Virgo, at Taurus. Posibleng hanggang dito maka-resonate ka or hanggang sa tarot cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ikaw na bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.